Hoy Digong, huwag ka na uling magtitiwala sa lahat ng mga nasa kongreso na bumaliktad sa'yo at ngayon nilalabanan ka. Huwag mong tutulungan yung bawat asong nagugutom dahil baka kagating ka uli nila. Minsan yung tulong ay nagdudulot ng peligro na mabibigla ka. Kahit magbigay ka ng palasyo sa langaw, babalik pa rin yan sa basura. Dahil kahit ang asin ay mukhang asukal at ang kalawang laging kinakapitan yung bakal. Kahit bigyan mo ng isang basong tubig, iinom pa rin yan sa kanal. At hindi lang ang libro ang pwede mong tawaging makapal. Mas gugustuhin pa namin yung politikong marahas magsalita, pero maraming nagawa. Kesa naman sa politikong matamis magsalita, puro lang ngawa. Kasi yung mga layunin ng mga buhaya na yan, yung mga Duterte masira. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga korap hindi makaporma. Yung mga dating kaalyado ni Pangulong Duterte na bumaliktad, alam nyo na. Basta dun lang tayo sa tama, wag sa may tama. Nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat tumino. Politiko, pulis, kriminal, pati sundalo. Yung mga dating bangag tumaba, nagbago. Eh ngayon, back to zero. Parang school lang yan, kailangan matapang yung guro. Pag yung teacher matapang, yung mga estudyante nakikinig, natututo. Lalaking masunurin, hindi pasaway, matino. Pero pag teacher mo bangag, malamya, yung mga estudyante lalaking masama at higit sa lahat, bobo. Tapos may mga bobong nagsasabi pa dyan, sobrang bait nga ni Bongbong eh. Love na love ko yan. Bobo, yung sobrang bait, pinsang buo ng katangahan. Hindi mabait yan, tanga yan. Kung hindi tayo magsasalita, sino? Kung hindi tayo kikibo, sino? Hindi nyo kami mapapasunod sa buhayang mukhang tao. Napakademonyo mo na lang kung kakampihan mo pa mga to. Nung pinagtulong-tulungan nila si VP Sara sa Kongreso, sino nagtanggol? Si Kong Marcoleta lang. Si VP Sara hanggang dulo, hindi niya iniwan. Sa labanan ng utak sa utak, hindi umubra yung mga buhaya dyan. Kaya anong ginawa kay Kong Marcoleta? Tinanggal lang naman bilang vice chairman. Kaya kay Kong Marcoleta, pikon na pikon yung mga buhaya sa Kongreso. Kasi si Kong Marcoleta lang ang gumawa ng panukalang batas para baguhin ang post-audit sa mga proyekto ng gobyerno. Para ano? Para maiwasan ang bilyones na korupsyon sa gobyerno. Anong ginawa ng mga buhaya? Hindi sinuportahan ng Kongreso. Bakit hindi sinuportahan? Kasi mawawalan sila ng kickback. Sarap pang sasampalin ng flip-flop o kaya ng Crocs para solid. Pag tinamaan ka, siguradong lilipad kasing layo ng tira ni Robert Bolick. Maangas ba? Mas maangas ka. Hindi ka na nababagay sa mundo namin. Kailangan mo nang pumunta sa mundo ng mga halimaw. Masyado ka ng malakas. Malakas ang tama. Wala ka nang makakalaban dito, hayop ka. Kaya sa Senado, walang patumpik-tumpik number 1, Rodante Marcoleta. Walang takot, lahat ng oligarchs binangga. ABS-CBN binangga. Meralco binangga. Kesa ikumpara nyo rito yung pondo yung binangga. Confidential funds ni Inday Sara. Ginamit nila ang confidential funds para siraan siya. Maliit lang yung budget niya, natural na may budget siya kasi siya pa noon ang sekretary ng DepEd. Yung budget niya, ginamit niya sa DepEd. Ngayon, sinisiraan siya ng mga bayarang vlogger para yung mga tao doon magagalit kay Inday Sara. So hindi na mapapansin doon ang totoong magnanakaw. Tapos ngayon, ang gagawin ng mga bangag na vlogger na ito, baliktad tactics. Balikta rin tayo. Sasabihin na kami ang bayaran. Paano kami mababayaran ni Duterte? Wala na siya sa posisyon, wala siyang pera. Sasabihin naman ng iba, binayaran ka ng confidential funds. Sabi niyo matagal na naubos ang confidential funds. Pero bakit nandito pa rin kami nagtatanggol sa kanya? Ha? Hindi dahil sa pera. Nandito kami para sa bayan. Dahil siya ang tunay na nagprotekta sa ating bayan. Protektahan din namin siya kahit buhay ang kapalit. Yan si Marcos, duwag yan. Ayaw lumaban ng patas. Pinakidnap si Duterte, dinala doon sa dahig. Kasi kapag wala na si Duterte, wala nang magsisita sa kanyang ginagawang katiwalian. Wala na siyang kakumpetensya sa politika kasi may balak ang tonto na wag nang bumaba. Gusto niya gayahin ang kanyang ama. Mga kababayan, wag tayo matakot na sabihin ang katotohanan. Dahil kung lahat pala tayo ay takot, sino pa ang magtatanggol sa ating bayan? Hindi tayo mga duwag. Ang tunay na duwag ay ang mga opisyal natin na takot pumunta sa pagdinig ng Senado. Mga kababayan, hindi ako si General Luna, pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maniniwala sa mga duwag at traidor na ito. Kung sa gamot ay hindi ka pa na-overdose, ito lang ang maipapayo ko sa iyo, Marcos.
Ibalik mo si Tatay Digong na humihinga pa kahit humihingal. Dahil kapag nabigo kang gawin yon, para ka na ring nagpapatiwakal.